85 na ako at kung tatanungin mo ang mundo, isa akong bigo. Wala akong bahay na pag-aari ko, wala akong ipon sa bangko, wala akong titulo o posisyon na maipagmamalaki. At alam mo kung ano ang nakakatawa, masaya ako. Hindi yung tipong ngiti lang sa labi, kundi yung tahimik na saya na hindi kailangang ipakita sa iba. Siguro, kapag nakita mo ako, maaawa ka pa. Isang matandang lalaki, namumuhay mag-isa sa isang simpleng lugar na parang wala nang narating sa buhay. Pero ang hindi mo alam, pinili ko to. Hindi ako nadapa, hindi ako nabigo. Umalis ako. Umalis ako sa mundong sinasabi sa'yo na kailangan mong maging successful para maging mahalaga. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay na bihirang marinig, isang sikreto na kinatatakutan ng mundo na malaman mo na baka ang pagiging bigo ay siya palang tanging paraan para mabuhay ka ng totoo. Naalala ko pa, 19 na taong gulang pa lang ako nun. At sabi nila, ako raw ang pag-asa ng pamilya. May scholarship ako sa isang prestihiyosong universidad. Lahat ng tao sa paligid ko sigurado na sa magiging buhay ko. Magiging abogado yan, magiging mayaman yan. Gagaan ang buhay nila. Araw ng unang pasok ko, suot ko ang pinakaayos kong damit. At habang naglalakad ako papasok sa malaking gusali, pakiramdam ko, eto na yun. Eto na ang simula ng buhay na inaasahan nila para sa akin. Pero pag-upo ko doon at pagtingin ko sa mga taong nasa paligid ko, may napansin ako. Hindi sila masaya, tahimik sila, pero ramdam mo ang bigat. Parang lahat sila may dalang takot, takot na magkamali, takot na hindi maging sapat, takot na mabigo sa mata ng iba. At doon, sa loob ng ilang minuto, may naramdaman akong kakaiba. Parang may bumubulong sa akin, hindi ito ang buhay mo. Kaya tumayo ako. Walang paalam, walang paliwanag. Lumabas ako ng pinto at hindi na ako bumalik. Sa araw na yon, akala nila sinira ko ang buhay ko. Pero ang totoo, doon ko palang ito sinimulang iligtas. Pag-uwi ko, alam ko na, hindi magiging madali. Tahimik ang bahay, pero ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Nandun ang nanay ko, nakaupo, naghihintay. Bakit ang aga mo? Hindi ako sumagot agad kasi alam ko isang sagot lang at magbabago ang lahat. Hindi na ako babalik, parang huminto ang oras. Hindi siya sumigaw agad, hindi siya nagalit kaagad, pero yung tingin niya mas masakit pa kaysa sigaw. Sinayang mo ang pagkakataon. Alam mo ba kung gaano kahirap makuha yan? Paano na ang kinabukasan mo? At higit sa lahat, paano na tayo? Iyon ang tanong na tumagos sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi lang pala sarili ko ang iniwan ko, pati ang mga pangarap nila para sa akin. Hindi nila ako kinausap ng maayos. Sa loob ng maraming taon, sa bawat reunion, ako yung hindi binabanggit. Sa bawat usapan, ako yung sayang. Pero alam mo kung ano ang kakaiba. Habang palayo ako sa buhay na gusto nila, mas lalo akong humihinga. Sa unang pagkakataon, walang nagdidikta sa oras ko. Walang nagsasabi kung ano ang dapat kong maging. Natuto akong mabuhay sa simpleng paraan. Nagtrabaho ako kung saan may pagkakataon. Kumain kung kailan may pera at natulog ng mahimbing dahil wala akong hinahabol. Doon ko unang naramdaman ang kalayaan, hindi yung kalayaang binibigay ng pera, kundi yung kalayaang wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino. Unti-unti, nasasanay akong mabuhay nang wala ang mga bagay na dati nilang sinasabing kailangan. Wala akong opisina. Wala akong uniforme, wala akong alarm clock na gigising sa akin para habulin ang oras. Pero bawat umaga, gigising ako ng kusa
At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, akin ang araw ko, nagtrabaho ako kung saan may pagkakataon. Minsan, sa isang maliit na karinderya, naghuhugas ng pinggan kapalit ng pagkain. Minsan, sa tabi ng kalsada, tumutugtog ng gitara, kumakanta para sa mga dumadaan. At minsan, sa isang tahimik na inuman, nagbubuhos ng alak, nakikinig sa kwento ng mga estranghero. Wala sa mga trabahong yon ang magpapayaman sa'yo, pero alam mo kung anong meron ako, oras. Oras na umupo lang at magmasid, oras na makipag-usap ng hindi nagmamadali, oras na maramdaman ang hangin at hindi isipin kung nasasayang ba ito. Hindi ako yumaman, pero hindi rin ako naging alipin ng kahit anong bagay, habang ang iba gumigising araw-araw na may kaba sa dibdib, iniisip kung sapat ba sila o kung mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila. Ako, tahimik lang, kumakain kapag gutom, natutulog kapag pagod at nabubuhay nang walang hinahabol. Doon ko naintindihan na ang tunay na yaman, hindi yung dami ng hawak mo, kundi yung gaan ng pakiramdam mo kahit wala kang hawak. May kasama ako noon. Sa unang araw ko sa universidad, isang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Ang pangalan niya, Richard. Tahimik siya, pero kita mo agad, desidido siyang manalo sa buhay. Habang ako tumayo at umalis, si Richard nanatili. At hindi lang siya nanatili. Pinagbutihan niya ang lahat. Lumipas ang mga taon. Naririnig ko na lang ang pangalan niya. Paulit-ulit, naging abogado na si Richard, malaki na ang kinikita niya, may bahay na siya, at hindi lang basta bahay pa, malaki, maganda. Yung tipong ipinagmamalaki sa lahat, may sasakyan, may posisyon, may pangalan. Siya ang tinatawag nilang panalo. Pero isang araw, may narinig ulit ako tungkol sa kanya. Hindi na tungkol sa pera o sa tagumpay, kundi sa kung paano siya nawala. Atake sa puso. 52 taong gulang pa lang, sa loob ng opisina niya, habang napapalibutan ng mamahaling gamit. Doon siya bumagsak, mag-isa. Ang asawa niya matagal nang umalis. Ang mga anak niya halos hindi siya kilala. Dumalo sila sa libing pero walang luha. At doon ko naisip, si Richard nanalo sa laro. Ginawa niya ang lahat ng sinabi ng mundo. Sumunod siya sa bawat hakbang. Pero ano ba talaga ang napanalunan niya? Pera, pangalan, isang buhay na hindi niya man lang naramdaman habang siya inuubos ang sarili niya para umakyat. Ako, tahimik lang, nabubuhay. Doon ko na talaga naintindihan. May malaking kasinungalingan na matagal nang pinaniniwalaan ng karamihan. Sinasabi nila, mag-ipon ka, magpakahirap ka, magtagumpay ka, para raw maging masaya ka. Pero habang tumatagal, napansin ko, yung mga taong pinakaabala sa pag-iipon, sila pa yung pinaka hindi mapakali, laging nag-aalala, laging may hinahabol, laging may kulang, kasi ang totoo, ang mga bagay mabigat. Kapag mas marami kang pag-aari, mas marami kang iniisip. Kapag malaki ang bahay mo, mas malaki rin ang kailangan mong alagaan. Kapag mataas ang posisyon mo, mas mataas ang takot mong mawala yon. Unti-unti, hindi mo namamalayan, hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo, kundi ang mga bagay na pinaghirapan mong makuha. Samantalang ako, wala akong halos pag-aari, pero alam mo kung ano ang meron ako, kapayapaan. Hindi ako nagigising sa gabi kakaisip, hindi sumasakit ang dibdib ko tuwing Lunes, at hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit kanino. Doon ko nakita ang katotohanan na ang tunay na yaman, hindi yung dami ng meron ka, kundi yung gaan ng pakiramdam mo kahit konti lang ang hawak mo. Kasi kapag wala kang dinadala, mas malayo ang mararating mo. At ngayon, kapag tinitingnan ko ang mga kabataan, hindi ko maiwasang malungkot kasi mas mabigat na ang dala ninyo.
kaysa sa dala namin noon. Hindi lang pangarap ng pamilya o opinyon ng kapitbahay, kundi buong mundo. Nasa loob na ng bulsa ninyo. Isang pindot lang, makikita mo ang buhay ng iba. Mas maganda, mas mayaman, mas successful. Araw-araw, ikinukumpara mo ang sarili mo sa milyon-milyong tao na hindi mo naman talaga kilala. At unti-unti, pakiramdam mo, hindi ka sapat, kaya mas lalo kang nagmamadali, mas maaga kang gumigising, mas matagal kang nagtatrabaho, mas pinipilit mong i-optimize ang sarili mo. Parang hindi ka na tao, parang proyekto ka na kailangang ayusin. May oras para sa gising, oras para sa pagkain, oras para maging productive. Pero nasaan ang oras para mabuhay? Nasaan ang oras para umupo lang at huminga? Nakikita ko kayo, pagod na pagod, pero hindi pa rin kontento, takot tumigil, takot mapag-iwanan, kaya tuloy-tuloy lang ang takbo. Kahit hindi na malinaw kung saan papunta, parang tumatakbo kayo sa treadmill, pagod na pagod, pero hindi naman umaalis sa pwesto. At ang pinakamasakit, akala ninyo, kailangan ninyong gawin yon para maging masaya. Pero hindi iyan ang sagot dahil kung patuloy kang tatakbo ng ganyan, darating ang araw, nagigising ka at mapapansin mo, hindi mo man lang na-enjoy ang kahit isang simpleng araw sa buhay mo. Alam mo, may isang simpleng bagay akong natutunan na nagbago ng buong pananaw ko sa buhay. Isipin mo ito, para kang umaakyat sa isang bundok. Mahaba ang lakarin, mainit at pagod ka na bago ka pa makarating sa tuktok. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sino ang mas makaka-enjoy sa pag-akyat? Yung taong may daladalang 100 kilo ng ginto sa likod o yung taong may dalang isang bote ng tubig at magaang na bag? Pareho silang aakyat pero magkaiba ang mararamdaman nila. Yung una, bawat hakbang, mabigat, bawat hinga, hirap, at kahit makarating siya sa taas, pagod na pagod siya. Halos wala na siyang lakas para i-enjoy ang tanawin. Samantalang yung pangalawa, kahit pawis, kahit pagod, may oras pa siyang tumingin sa paligid. Naririnig niya ang hangin, napapansin niya ang mga ibon. At habang umaakyat siya, nabubuhay siya. Ganun din ang buhay. Habang mas marami kang dinadala, mas mabigat, mas mahirap huminga, mas kaunti ang pagkakataon mong maramdaman kung ano ang meron ka ngayon. Noong araw na umalis ako, parang ibinaba ko ang lahat ng ginto na gusto nilang ipapasan sa akin. At simula noon, mas gumaan ang bawat hakbang ko. Hindi ako lumipad, pero hindi na rin ako lumulubog dahil kapag wala kang gaanong dala, hindi ka natatakot mawalan. At kapag wala kang kinakatakutang mawala, doon ka nagiging tunay na malaya. Kung may isang bagay akong gustong maintindihan mo, ito yon. Maling-mali ang itinuro sa atin tungkol sa yaman. Akala natin ang yaman ay pera, ay bahay, ay titulo. Pero hindi. Ang tunay na yaman, mas simple pa kaysa sa iniisip mo. Yaman ang hindi mo pagkatakot sa Lunes. Yaman ang paggising mo sa umaga na hindi mabigat ang dibdib mo. Yaman ang kakayahan mong umupo lang at hindi makaramdam ng guilt na wala kang ginagawang productive. Yaman ang oras, oras na hindi mo kailangang ipagpalit para lang mabuhay. Oras na pwede mong ibigay sa sarili mo o sa mga taong mahalaga sa iyo. Maraming tao may pera pero wala silang oras, may bahay pero wala silang pahinga, may pangalan pero wala silang kapayapaan. At habang tumatagal, napansin ko, mas marami pang tao ang namamatay na may pera kaysa sa mga namamatay na tunay na nabuhay. Kasi sa kakahabol nila, nakalimutan nilang huminto. Nakalimutan nilang maramdaman kung ano ang meron sila habang nandito pa sila. Hindi ko sinasabing mali ang magtrabaho. Hindi ko sinasabing masama ang mangarap. Pero kung kapalit nito,
ang kalusugan mo, ang oras mo, at ang kapayapaan ng isip mo. Tanungin mo ang sarili mo, sulit ba talaga? Kasi sa dulo ng lahat, hindi mo madadala ang pera, pero dadalhin mo kung paano mo ginamit ang buhay mo. Kaya ngayon, kung naririnig mo ako, gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay na bihirang ibigay ng mundo, pahintulot, pahintulot na huminto. Hindi ko sinasabing iwan mo ang lahat agad, pero tanungin mo ang sarili mo, bakit mo ba ginagawa ang lahat ng yan? Para kanino? Para saan? Kung araw-araw, pagod ka na, na-stress ka na, at parang may kulang pa rin. Baka oras na para huminto sandali at mag-isip. Hindi mo kailangang sundan ang lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi naman mabubuhay ng buhay mo. Kung gusto mong magtrabaho sa tahimik na lugar, gawin mo. Kung gusto mong mabuhay ng simple, gawin mo. Kung gusto mong piliin ang kapayapaan kaysa sa papuri ng iba, piliin mo. Oo, tatawagin ka nilang bigo. Mag-uusap-usap sila, magtataka, manghihinayang para sa iyo. Hayaan mo sila. Hayaan mong kunin nila ang mataas na posisyon, ang malaking bahay, ang walang katapusang pagod. Kung yon ang gusto nila sa kanila na yon, ikaw, piliin mo ang buhay na magaan. Piliin mo ang oras mo. Piliin mo ang sarili mo dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung ano ang sinabi nila tungkol sa iyo. Ang mahalaga, kung naging masaya ka ba habang nabubuhay ka. At kung sakaling magdesisyon kang bumaba sa laban na yan, huwag kang matakot. Nandito lang ako sa ibaba at pangako ko sa iyo, mas maganda ang tanawin dito